Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel. Panibagong araw, yes, panibagong video naman ang i-share ko sa inyo. Putris video guys, ang Honda XRM 125 motor type ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi nyo guys, no, lagi na ito nababawas ng langis. Noong nakarang change oil na is wala na daw laman ng kanyang makina. So ngayon, nilagyan niya itong langis at ito na nangyari sa kanyang motor. Panlarin natin para makita nyo ang problema ng kanyang makina. Ngayon, nakita nyo na kung bakit naubos ang langis sa motor ni Bossing dahil yun is nasusunog sa kanyang combustion chamber. Ibig sabihin, may problema na sa kanyang piston ring at saka sa kanyang liner. So yun o, ganon kaitim at oily ang kanyang canister. Ibig sabihin guys, nagbabawas talaga ng langis ang kanyang motor. Ang motor ni Bossing ay almost 13 years na daw at never pa itong nabuksan. Ang gawin natin is baklasin natin ang kanyang fairings, no? Yung air cleaner, yung carburetor, at saka yung kanyang tambucho para mapabilis ang ating trabaho at hindi tayo mahirapan. Siyempre, magikin na natin. Yan guys, na-magic na natin ang kanyang carburetor, cleaner, at saka kanyang muffler, no? Ang natira na lang kanyang cylinder head at ang kanyang cylinder block. Madali naman tanggalin ang kanyang carburetor, 2 bolt lang. At yung air cleaner is 2 bolt rin. Automatic matatanggal nyo na ang mga pisang binanggit ko. So next step natin gawin guys ay tanggalin natin ang 4 na nut sa kanyang cylinder head. So luwagan muna natin siya guys. Ulitin ko lang no, ang motor ni Bossing ay almost 10 years na daw ito. So never pa itong nagalaw. Ang trabaho lang ng kanyang motor ay service lang no, parang araw-araw hatid sundo ng kanyang estudyante. So marahil dahil na sa katandaan ng kanyang motor, ay nagkaroon na talaga ng problema ang kanyang piston at saka piston ring. Dapat na ang kanyang lifespan para maabot na talaga sa punto na kailangan na talaga siyang i-rebore. So bakit ko ba sabi ko? Kasi nga guys, kapag nagkaroon ng ganyang kadaming usok na lumalabas sa ating canister, alam na natin kung ano talaga ang problema nasa kanyang liner. Kung hindi man gasgas ang kanyang piston nung nagkaroon ng overheat, kapag maluwag yung liner at okay yung piston, liner pa rin ang problema. So, ang ating gawin guys is tanggalin ito na ng kanyang cover ng kanyang camshaft sprocket. So, may center bolt siya. Yan, ang nilawagan ko. Pagkatapos, luwagan natin ang 2 bolt ng kanyang camshaft sprocket. Pag maluwag na yan, is saka natin tatanggalin yung 4 na nut sa ating cylinder head. Huwag muna natin tanggalin yung camshaft sprocket guys kasi meron pa yung tensioner toser na nakatulak sa kanyang timing chain. So, ang gawin muna natin is tanggalin muna natin ang 4 na nut sa kanyang cylinder head at saka 4 na washer. Kung yung motor ay Honda XRM 125 motor type, kahit hindi motard, kapag umabot na sa 13 years, hindi na yan logi guys, no, para sa akin. Kasi meron yung mga bagong motor na release kahit mga 4 months to 5 months lang ay umusok na. So next na gawin natin is tanggalin natin ang kanyang toser guys. Para makuha na natin yung kanyang camshaft sprocket at 2 bolt na nakalagay sa kanyang camshaft sprocket. So tanggalin na natin. Kadalasan kasi sa ibang motor na mga brand new ngayon, kahit mga 2 months, 3 months, 4 months pa lang ay umuusok na. Sa case scenario ni Bossing ay almost 10 years, 13 years na ito nagservisyo sa kanyang motor. At ngayon lang daw ito mabubuksan. So, tingin guys, hindi na talaga siya lugi. Kahit kayo, kapag yung motor ay umabot ng ganitong scenario, sapat na siya para pwede na natin siyang i-rebore. Or kung meron kayong budget, pwede rin balitan nyo ng bagong block at saka piston ring, no? Para balik standard pa rin ang inyong makina. So, for the meantime guys, is para makamura muna, is i-rebore muna natin ang kanyang motor. So, loads, pops, pwede lang ba piston ring palitan? Hindi pwede guys, kasi kapag piston ring lang, uusok pa rin ang ating motor. Or kahit valve silang palitan, uusok pa rin yan. Kasi, ang problema ng kanyang makina is nasa liner. Kapag once nasa liner ng problema, kahit palitan mo pa yan, piston ring, uusok pa rin yan. Kasi, may part sa liner na nagkaroon siya ng problema. It's either may gas-gas, may hairlines, or may lalim na, or may kalawang, or kahit anong mga problema sa kanyang liner, doon magpipenetrate unti-unti ang ating oil at papasok sa ating combustion chamber, susunugin, at ito ay mag-convert ng puting usok. Yun lang po ang pinakasimpleng explanation ko dyan guys, kapag magkaroon ng ganitong senaryo ang ating mga motorsiklo. So, tanggalin natin ang 2 stud bolt sa kanyang cylinder block para pwede na natin mabunot ang kanyang cylinder head. Yun, no?
So kapag matanggal natin ang dalawang stud bolt guys, pwede natin sikotin ang kanyang cylinder head. Kapag matanggal na natin ang apat na bolt, apat na nut pala sa kanyang cylinder head. So unti-unti natin sikotin. Sana buwinasin tayo at hindi tayo mahirapan tanggalin ang kanyang cylinder head. Kasi kapag nahirapan tayo guys, mamoblema naman tayo kung paano ito tanggalin. Kasi mayroong part ng ating cylinder head, isang stud bolt na medyo pahirapan. Lahat ng mga XR-M2.5, ganito po ang mangyayari guys, no? Kapag umabot ng ating motor ng 10 years pataas, so mahirapan na siyang tanggalin kasi may problema sa stud bolt sa ating makina. Yung sa ibabang bahagi guys, sa left side na bahagi. So buwinas tayo, natanggal natin ang kanyang cylinder head, pero sa dulo is medyo nagkaroon siya ng counting stack up, no? Kasi mayroong mga alikabok dyan na naka-antabay o naka-stack up. Yan guys, so yung mga nahulog, yan po ang dahilan kung bakit nahirapan tayo tanggalin ang kanyang cylinder head. At least natanggal natin ang kalahati niya. Ang gawin natin is ibalik at hilain natin ng paulit-ulit para makaroon tayo ng persa at mabunot natin siya. Pero mas maigi is tanggalin natin ang kanyang chain guide para hindi tayo marisgrasya at pwede natin at may iwasan natin maputol ang kanyang chain guide. So tanggalin mo natin yan guys para magkaroon tayo ng tamang persa para mabunot natin ang kanyang cylinder head. Kahit yung cylinder head gasket is pwede natin siyang itira. Yun, tanggal na siya guys. So, kailangan ng puwersa, no? So, itong itsura ng kanyang combustion chamber guys. Ganyan sa kalala, no? Medyo maitim-itim na talaga siya. Matagal na talaga itong dinadanas sa motor ni Bossing. At ngayon lang niya nabigyan ng oras para ito ay mapatrabaho natin. Next natin tanggalin ay ang kanyang cylinder block, no? So, sana buwinasan tayo at hindi tayo mahirapan matanggal yan. Kasi nung mga nakaraan, naka-overhaul ako ng XR-M2.5 na motor din, ganitong kulay. Hindi ko natanggal ang kanyang block guys. Need ko pang ibaba ang kanyang makina dahil nagkaroon ng stack up sa kanyang isang stud bolt. Yang nasa ibabang bahagi na left side, no? Kasi kapag mga motor na mababot ng 13 years, maraming nakaengkwentro nito na nag-stack up ang kanyang block. So sana buwinasin tayo para madali natin mapatrabaho ang motor ni Bossing. Yun, gumalaw siya guys, no? So sintomas na yan at indikasyon na yan na may chance na mabunot ang kanyang block. Kasi kapag hindi, maaari nating ibaba ang kanyang makina at unti-untiin nating tirahin ng barina ang kanyang bolt at isacrifice para mabunot natin ang kanyang block. Kasi sayang naman ang block kung isacrifice guys, no? Kasi yan po ay original. Ang iba kasi is sinasacrifice yung block para masira at matanggal. Since napalitan din naman siya ng bagong piston. So sa atin guys, bigyan natin siyang taas ng tamang oras at pasensya para malibre ang ating block at hindi masisira at ma-sacrifice. So yun, tanggal natin ang block. So silipin muna natin ang kanyang sitwasyon ng kanyang liner. Kasi ito yung salarin guys, no? Kung bakit nagkaroon siya ng ganyang usok kadami. So yun, meron siyang mga hairlines, pero wala siyang indication na nagkaroon siya ng overheat, no? Ikutin pa natin siya ng kaunti. Yun, no? Ang laki ng kalawang guys. Kita yung kulay black na yan. Yan po ang salarin kung bakit nagkaroon ng ganon kadaming usok. Kasi dyan po dumadaan yung oil at makapenetrate sa ating piston ring, papasok sa ating combustion chamber at ito ay mag-convert ng puting usok. So, kaya palit pa natin na piston ring, piston, valve seal, ay usok pa rin ang kanyang makina. So, next step natin gawin guys, ay tanggalin natin ang kanyang piston, no? Okay. Para ma-check na rin natin ang kanyang sitwasyon ng kanyang piston ring at gap nito sa ating cylinder block. So, lagyan muna natin ng sapin o basahan para iwas disgrasya na rin. Baka mapunta yung piston lock sa loob natin makina, no? So, tanggal ang lock guys. Pwede na natin siya tirahin sa likod, yung kanyang piston lock. Para mabunot na natin yung kanyang piston. So, boss, loads, pops, idol, anong pinaka mabisang gawin para hindi na yan usok ang ating motor? Kapag mga ganyang senaryo guys na sobrang dami talaga ng usok na lumalabas sa ating kanister, ang gawin natin is, kung gusto nyo makatipid is subject for rebore lang guys, no? Kasi kapag rebore, ang budget lang nasa mga 2K plus lang o 3K. Pero nakadepende pa rin yan sa mga mekaniko na malapitan nyo o sa mga shop na mga soke nyo, no? Nakadepende ang prices po sa pisa at saka sa labor. Kasi hindi po magkapare ang
presyo ng pisa sa iba't ibang bahagi ng ating lugar sa Pilipinas. So yun, kita natin ang kanyang piston guys, walang indikasyon na nagkaroon ng overheat, napakaswabe po ng kanyang piston, pero nagkaroon siya ng usok dahil po sa kalawang ng kanyang liner. Baka magtanong kung bakit nagkaroon ng kalawang ang ating liner. Nagkaroon ng kalawang ang ating liner guys, so once maka-experience ang ating motor ng makatambay ng almost 2 months pataas. Once makatambay ang ating motor ng almost 2 months pataas at hindi umandar, yan po mangyayari, no? Unti-unting kakainin ng kalawang ang ating liner. Much better po ang ating motor ay paandarin natin, no? Huwag nating i-standby. Kasi pag once magkaroon ng kalawang, expected na yan, after 3 months na nakastambay yan, unti-unting magkaroon na ng gas-gas sa loob at kakainin ang ating liner. Resulta, magkaroon siya ng usok, no? So parang ano yan guys sa ngayon, standby mo, tapos habang tumatagal, hindi pa yan makaranas ng unti-unting pagbabawas. Makaranas na yan once na dumaan na after siguro 6 months gikan pag tambay ng motor. Tulad sa senaryo ni Bossing, no, ito ay nakastambay ng ilang beses. Yun ang mangyari guys, kasi ang ating liner ay pure metal yan, no? Pure metal. Kaya kakibat ng metal ay ang kalawang. Kapag hindi ito, laging umandar ang ating motor. Walang lubrication na mangyari sa ating liner. Ang resulta, kalawang talaga guys. Kasi nakastambay yung piston sa loob ng ating liner. Pag once hindi na ito umaandar. I-check na natin ang gap ng piston ring sa kanyang liner. So yun, no, ang layo ng gap guys, no. Matik na yan kapag ganyan senaryo, no. Punta tayo sa bayan at iparibor natin siya. Palitan natin bagong piston kit, bagong gasket, bagong valve seal. 1 hour later. Ito na guys, nakabalik na tayo. At ito na yung piston kit na nabili natin para sa ating block. Ngayon guys, pinaribor natin siya at pinalitan na natin siya ng bagong piston. So ito yung itsura nating block guys pagkatapos ng maribor. At shoutout muna kay owner before natin simulan natin trabaho. Kita ko sa inyo ang itsura ng ating liner sa hindi pa natin naparibor. Yon, ang kalawang ang naging salarin kung bakit siya nagkaroon ng puting usok, no? At ito naman ang itsura ng ating liner guys pagkatapos natin siyang maparibor. Napakalinis, napakaswabe, balik alindog, at napakakintab ng ating liner guys. So yun po ang itsura ng ating bagong rebor. So ang rebor po ay nakahalaga ng 350 pesos, no? Ang ating pagpamasin shop. At ito naman ang piston na kinabit natin, Lipan na 110. Ang Lipan na 110 ay makapareha lang po ang kanyang piston pin at haba at lapad ng ating piston. Ito po ay rebor 25. So idikit natin ang naunang piston. Magkaiba lang po sila ng piston skirt, no, o saya, no? Pero ang importante is magkapareha lang ang taas at lapad niya. At siyempre ang piston pin is magkapareha lang ang sizes. Yun ang pinaka-importante guys. Yun, no? So kapag walang available na XR125 na piston kit na rebor 25, pwede po ang Lipan 110 na piston. Yun, no? Ang magkaiba lang ay ang kanilang piston head, no? Mas malalim yung stock kaysa Lipan na 110. So siyempre guys, i-practice muna natin trabaho. Ipakita ko sa inyo kung paano natin i-assemble ang ating mga piston rings. Sa ating piston is meron tayong 4 na piston rings, including na pang 5 ang ating oil skipper, no? Isang oil skipper o wave na ring, 2 oil ring na manipis, at 2 compression ring. Siyempre kapag naka-assemble tayo ng piston guys, piston kit pala, ay natin i-assemble ang kanyang wave o expander ring, no? So ang ring end gap niya guys ay dapat nasa pin, no? Piston pin na posisyon. So depende na rin sa inyo kung saan nyo siya ilagay. As long as hindi magkatabi ang lahat ng mga ring end gap guys. Next ay ang ating oil ring, no? Sa pinakaunang bahagi na layer ng ating piston. So ang kanto naman niya o ring end gap ay nalagay ko sa kanto ng sa piston pin. Okay. So yun. So ang next ito ang pangalawa nating oil ring. Sa ibabaw naman bahagi ng ating expander ring. So diyan naman ilagay sa kabilang kanto ng ating piston pin. So ang purpose guys ay para hindi magkadikit sila, no? At hindi basta-basta makapenetrate yung oil sa ating combustion chamber. Mas maigi is malayo ang kanilang ring end gap, no? Yun. Okay. Basta double check na lang guys na hindi lumalabas yung ring natin para hindi maputol pagpasok natin sa ating liner. Next ang ating palang unang compression ring, kulay itim. Mayroong number yan, no? Letra, no? Dapat nakaposisyon yan sa itaas. Yun, no? Yung letra yan guys. So pinili kong itim kasi ito yung nakasanayan ko, at the same time is medyo makapal yung kulay itim. At nasa ibabang malakas na pressure guys, no? At hindi basta-basta makapenetrate ang ating oil na nangagaling sa ating makina. So ang kanyang ring end gap guys ay nasa gitna, no? Yo, nasa gitna.
depende na sa taas o sa baba nyo ilagay. So next naman ang ating pangalawang compression ring o top compression ring, yung kulay puti. Siyempre, yung letra is nasa taas pa rin naka-position guys, o number na makita nyo sa kanyang piston ring end gap. Yung hindi makita guys. No? Pero ox lang yung importante is malagay nyo sa ibabaw yung kanyang numero o letra. So, ang kanyang ring end gap naman ay nakaposisyon sa itaas, yung may IN. So, yung may IN, kung makita kayo nyan is, yan po ay intake position ng ating piston. Nasa taas na position ng ating balbula. Halimbawa, boss, loads, idol, walang IN, dot lang arrow. Siyempre guys, sa exhaust yan, no? Tanda nyo, exhaust po kapag dot or arrow ang makita natin sa ating piston. So, kapag IN naman nasa ibabaw yan, ibig sabihin intake. So, okay na ang ating mga ring end gap at tama natin pagkabit ng ating mga rings. Ang next step ay siyempre guys, ikabit na natin siya sa kanyang connecting rod. Okay. Basta yung ring end gap guys, ulitin ko lang, dapat hindi magkatabi kasi ang piston natin ay unti-unti ang iikot sa loob ng ating liner. Ayos. Sa ating gawin, ilagyan natin ng pampadulas ang ating connecting rod. Yan, siyempre lagyan natin ng counting lubrication. Next ay ang kanyang base gasket. Ito po ay nagkalaga ng 25 pesos o 30 pesos, no? Ang presyo nito ay nakalipindi pa rin sa mga kumpanya o tindahan o shop na pinagbibilhan. Sa Dismark at Saga or mga shop na nasa mga gilid-gilid, basta ang importante ito po ay naka-original packing, no? At nakita nyo naman sa texture ng ating base gasket. Pagkatapos malagyan natin ng kanyang base gasket, ay lagyan na natin ng kanyang piston saka piston ring. Siyempre, lagyan natin ng counting oil ang daanan ng ating piston pin, no? Para mabilis at smooth ang pagpasok ng ating piston pin. Huwag nyo salang kalimutan mag-like at subscribe, no? Kung ikaw ay ngayon pa lang napadpad sa ating YouTube channel. At pakipalo na rin sa ating Facebook page. Maraming salamat. So next, ilagay natin ang kanyang piston lock. Ito yung pinaka-importante guys, no? Ito yung dapat hindi malimutan sa lahat na nag-install ng piston at piston pins kapag tayo ay nag-top overhaul. Marami nang na-disgrasya nito guys, no? Nalimutan ilagay yung piston lock. Ang mangyayari, masira ang ating liner. Paano ba? Kasi unti-unting lumuluwag at lumalabas ang ating piston pin at sumasayad sa ating liner pa lang. Yan, resulta, magkaroon ng usok, loss compression o blow by, no? Kapag kapag nalilimutan natin ilagay ang ating piston lock sa ating piston pin. Napaka-importante po na focus lang tayo sa ating work para hindi tayo magkaroon ng problema o backjob sa ating trabaho. Next, ating lagyan ng oil ang ating liner guys, no? Pagkatapos lagyan natin ng oil ang ating piston. Napaka-importante po lagyan natin ng oil yan guys kasi ang purpose dyan is para mapabilis ang ating pagpasok ng ating piston sa ating liner. Amazing! Pag naglalagay na kayo ng piston sa ating liner, ang gawin nyo guys is i-double check nyo ang yung piston ring kung ito ba hindi umikot sa kanyang posisyon. Kasi kapag umikot ang ating piston ring sa ating liner at nagkaroon ng pagdikit, possible madaling makapenetrate ang ating oil sa ating combustion chamber, mitya na magkaroon ng puting usok na naman sa ating combustion chamber at maaaring magkaroon ng back job o failure ang ating pag-top overhaul. Mas maigi, before natin install natin piston is, ang ating mga piston ring end gap ay hindi magkatabi. Yun lang guys ang lagi kong in-advise at pinaalala sa mga baguhan pa lang at ngayon pa lang sa profesyon sa kanilang pag-DIY bilang isang mekaniko. So kapag napasok na natin ang ating piston sa ating liner guys, unti-unti natin siyang ibaba ng dandahan at i-check natin ang ating timing chain kung ito ay napasok na natin sa ating block at syempre yung chain guide para hindi maputol. Napaka-importante din guys kapag malagay na natin ang ating block sa ating makina is itap natin agad ang ating piston. Ang purpose din guys is para hindi na kayo mahirapan pa ang hanapin kung saan ang ating piston, kung ito ba ay nakababa o nasa taas. Usually kapag tayo nagtatap overhaul, nakalagay na ang ating piston sa level ng ating cylinder block. Yon. Tapos yung T-mark na naman sa ating timing is nakaposisyon na siya sa ating butas ng ating sa gilid ng ating stator. So next, ilagay natin ang kanyang cylinder head gasket. Siyempre guys, before natin i-install yung cylinder head, ay ipapakita ko naman sa inyo ang ating kung paano natin ginrind at valve lapping ang ating valvula. So pag valve natin valvula is dalawa ang ating gamiting grinding compound, yung coarse at saka fine. Coarse muna natin gamitin sapagkat ito ay kailangan una nating ilapat sa ating valvula kasi
maraming mga matitigas na carbon sa ating valve seat, sa ating valvula. So yun muna ang unahin natin course. Pag malinis na ang ating unang gamit na course, ay siyempre next nating gamitin is ang fine para sa pinali ng ating surface ng ating valve set o sa ating valve stem o sa ating valvula. May nagtanong, no, na hindi ko makalimutan kung pwede ba hindi i-grind ng valvula. Mas may i-grind guys kasi yung mga carbon yan ang dahilan kung bakit magkaroon ng singaw ang ating valvula. Mahirapan maka-close at the same time walang persa ang ating motor kapag hindi natin i-valve lap ang ating mga valvula. Compulsory o required talaga, no, kapag tayo ay nag-top overhaul is papalit natin ng valve seal. Pagkatapos natin gumamit ng course na grind compound, next nating ilagay is ating fine para sa pinali ng ating valvula para makuha natin ang tamang linis at kintab ng ating valvula guys. At the same time, yung ating valve seat is malinis na rin. Dapat ang dalawang yan is malinis para pag close open ng valvula is napakasilyado guys at wala talagang kasingaw-singaw. At makakuha pa tayo ng tamang air at saka fuel mix sa ating carburetor. Yan po ang benepisyo ng pagbabalve lap sa ating cylinder head. Kung wala kayong barina na pang valve lap guys, ox lang kahit rubber. Mataas na rubber, pwede nyo ikutin, no, at ilagay nyo sa ilalim. Tapos ikutin nyo lang valvula hanggang sa ito ay magkaroon ng paglinis sa ating valve set. So depende na rin sa inyo guys kung anong mga diskarte nyo as long as ma-valve lap nyo o mag-grind ang ating valvula. Yun ang napaka-importante guys. Sa akin kasi barina lang ginagamit ko kasi madali lang at hindi abot ng mga 10 minutes tapos na ating pag-grind. So yan po ang pinali ng ating pagbabalve lap guys. So yun, tapos na rin ang intake, tapos na rin ang exhaust. So yun ang pinali, napakaputi na, wala na yung kulay itim, carbon-carbon na nakadikit sa ating valvula. Yan, no? Yan po ang pinali natin. Pati intake, yun malinis na rin, wala na mga carbon na nakasabit. Next natin gawin is linisin natin gamit ang gasolina. Para makita natin ang totoong itsura ng ating pagbabalve lap. Hanginan natin ng kaunti. Para ba talagang kadumi-dumi guys, no? At malinis ang ating pagbalik sa kanyang valve set. So siyempre linisin nyo rin ang kanyang valve set guys, no? Kasi meron yung mga natitira mga grinding compound. So kapag malinis na, next natin gawin, huwag nyo kalimutan maglagay ng valve seal. So nilagay ko guys ay double spring, no? Maganda kasi yung double spring kasi kapit na kapit na talaga ang ating valve stem at hindi basta-basta tatagas sa ating combustion chamber yung oil sa loob ng ating cylinder head. So ganyan lang po ang magkabit ng valve seal guys. Itulak nyo lang sa kanyang valve guide. Napakadali lang kasi yung valve guide is nasa gitna lang yan. Tapos yung valve seal is ipatong nyo lang siya. Ganyan lang po kadali kung paano magpalit ng valve seal. You know, meron tayong full video nito guys, no? Pag dismantle, assemble ng cylinder head. So kapag meron tayong oras, i-edit natin yon at gawa natin ng video. Baka may maghahanap kung paano mag-dismantle, assemble ng cylinder head ng XR125 at kung paano ito grind. I-grind pala. So yun, ilagay na natin ang dalawang valvula natin guys. Pagkatapos malagay ang dalawang valvula, ay ibalik na natin ang kanyang spring, no? Kanyang compression spring. So sa ating cylinder head guys, ay isa lang po ang ating compression spring, no? May mga motor na dalawang compression spring. Kadalasan is yung mga 100cc, 110cc. Pero sa Honda 125 guys, ay isa lang po ang compression spring, no? So yun, ganoon lang po pagbalik ng valve lock. Gamit lang tayo ng valve breaker. Kung walang valve breaker, DIY na lang. So yun, kompleto na guys. Siyempre ang pinaka-last at pinali para sure natin na walang singaw is lagyan natin ng gasolina ang kanyang intake manifold. At i-check natin kung wala bang tagas. Ito yung pinaka-importante guys, no? Kapag tayo nagbabalve lap, kung i-check natin kung meron bang tagas. Wala. Yun, success guys, walang tagas. Yun kasi, napalinis natin ang tama ang ating valve set at the same time ang ating valvula. So next naman ay ang kanyang exhaust. Lagyan natin ng kaunting gasolina at i-check na rin natin. So yun, malinis na siya guys, walang tagas. Surbol natin ito na maganda ang minor at resulta ng ating pag-top overhaul. Amazing! So next step guys, i-symbol natin ang kanyang cylinder head. So hindi ko na napakita sa inyo kung paano i-symbol yung cams. Ang importante is, napakita ko sa inyo kung paano mag-valve lap. Bibigyan ko na kayo ng video guys. Mag-upload na tayo ng full video kung paano natin i-assemble, dismantle ang ating cylinder head ng XR125. Sabihin natin ang kanyang timing chain.
Pagkatapos malagyan natin ang tensioner chain guide. Yun, siyempre, huwag natin kalimutan ilagay ang dalawang stud bolt sa gilid ng ating cylinder head. Next, ay ang apat nating washer na may nag-iisang bronze washer. Yan po ilagay natin sa may part na kung saan nagkakaroon ng oil passage papasok sa ating cylinder head galing sa kanyang oil pump. Yung tatlo is nasa ibabaw, dalawa, at ang isa naman sa left side na bahagi, sa ibaba. So yung tinuro guys, dyan po lumalabas ang oil na galing sa ating oil pump. Ilagay natin ang apat na nut. Siyempre, usually kapag tayo ay nagigipit ng nut sa ating cylinder head, ikis lang guys ha. Ikis lang ang ating paraan para tamang lapat lang ating gasket at hindi magkaroon ng pagtagilid sa paghigpit. Ulitin ko lang guys, no, kapag tayo ay nagtap overhaul, lagi kong binabanggit at inuulit na ikis lang ang ating paghigpit. Kasi kapag hindi natin naiikis yan at dalawa lang nut ang higpit natin sa ibabaw, ang mangyayari is tumagilid ang ating gasket at possible na magkaroon ng singaw. Yan po ay diskarte ko at nagdepende na rin sa inyo kung gayahin nyo o hindi. Kasi ito po ay proven and tested ko na rin na trabaho. Pagkatapos maigpitan ng ating apat na nut, next is kadalawang stud bolt sa tagiliran. Huwag natin kalimutan guys kasi meron ding mga senaryo na kalimutan higpitan ang dalawang bolt ng ating cylinder head, yung stud bolt. So possible kapag nalimutan ay sisingaw ang ating gasket sa tagiliran. So next step ang kanyang camshaft sprocket guys, ilagay na rin natin. Yung tinuro kong dot, yan po ay nakaposisyon sa top. So may guide din guys, tinuro ko yan na parang kudlit o arrow dyan sa dapat tumatama, no? Asin sa katap ng ating piston automatic, itatap na natin ang camshaft sprocket. Basta guys, yung cams natin na nakalibre yan, pre-wheel yan, umiikot yan. Kasi ibig sabihin naka-close ang ating lobe, at the same time ang ating valvula is naka-close. Para mapabilis ang ating trabaho pagkatapos natin isang matap overhaul at madali siyang paandarin guys. Yan po ang purpose, no? So yan nakalagay na ating camshaft sprocket. Yang tinuro ko sa arrow guys, dapat nagka-coincide yan ha, yung dot at saka yung guhit na yan. Ibig sabihin nakatap ng ating camshaft sprocket at the same time ang ating piston ay nakatap na rin. Yung timing naman o T-mark is makikita nyo once nakatap na ang kanyang camshaft sprocket guys. May T-mark dyan at may guhit. So ibig sabihin nakatap na ang lahat at the same time nakaposition top din ng ating piston. So maaaring hindi natin mahirapan makuha ang ating compression. Once kasi hindi nakatap ang ating piston at hindi nakatap ating lobe, hindi yan na-under guys. Baliktad po ang kanyang compression. Ang mangyari, mahirapan kayo pa na rin, hard start, at buga ang resulta ng gasolina at hindi kahigop sa kanyang carburetor. Next step is ilagay na natin ang kanyang tensioner toser. Nakaangat na yung toser niya guys. Para pagpasok natin, paglagay pala natin ay hindi siya nakatulak agad. So saka natin siya itutulak kapag once nakalagay ng ating toser. So, ganun lang siya kasimple guys kung paano gamitin ang ating tensioner toser. So dapat last natin siyang ilagay kasi meron kasi pagkakataon na yung timing chain is nakapatong sa kanyang chain guide. Mas maigis, masilip natin ng kaunti kung ito ba ay chain guide ang nakikita natin kaysa timing chain. Kaya kasi ang mangyayari kapag hindi natin nakita at ilagay natin diretsahan ang ating tensioner toser, masisira ang ating chain guide guys. Dapat yung chain guide is sa taas yan at ang timing chain nasa ilalim. Pag once nakatulak na ating toser, saka natin i-retaining ang ating bolt ng ating camshaft sprocket. Ito yung wag natin kalimutan rin guys, no? Kasi kapag nilimutan natin higpitan yung dalawang bolt na yan, matatanggal ang ating timing chain, masisira ang ating valvula, baluktot, at masisira din ang ating piston. Next, ang valve clearance, gagamit natin ng peeling gauge guys, no? Peeling gauge. Hindi tayo gagamit ng peeler gauge kasi ito po ay matagal na nating diskarte. Yung mga peeler gauge saka na yan sa mga motor na sensitive, no? Pero kapag mga 110, 125, no need na ng peeler gauge. Gagamit natin ng peeling gauge. Yung apply dapat wala, dapat side peel lang, sapat na. Kapag may apply yan nilagay natin, automatic magkaroon ng lagi tik 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 tik. Pero kapag side peel lang, ox lang. Kasi yan po ang design ng XRE 125 kahit pa 110, 125 at 115. So higpitan natin guys since ang sa ibabaw is okay naman yung kanyang higpit ng ating valvula. Retaining lang natin, ang ibabaw is medyo maluwag kaya tinanggal natin at niluwagan. Basta guys, no, pag ganito mga motor no, okay lang gagamit ng peeling gauge. So, okay lang. Pero kung yung mga gusto talaga at gusto ng peeler gauge, pwede rin. Kahit gamit lang kayo ng pinakanipis na peeler gauge. So, pero sapat na yan guys, kahit mga walang apply, no, ang importante side play lang kasi ito yung mga design talaga ng mga motor na ito. Okay. So, lagyan natin ng liquid gasket para matakpan na natin ang ating mga valvula ng dalawang tappet cover.
So pasensya na guys, medyo mababa ang ating video at syempre mag-shoutout na rin tayo. Shoutout nga pala sa lahat ng pa-shoutout dyan sa ibaba, ay yung mga solid supporter natin sa ating YouTube at saka Facebook, yung laging nanonood at laging nagko-comment sa baba. At syempre, huwag natin kalimutan yung mga silent viewers natin na pasikreto nanonood sa ating mga videos na in-upload. Ako po ay taos pusong pasalamat sa inyong lahat. Ride safe. God bless. Wow. So yun, natakpan natin ang apat na bolt. Yung apat na bolt pala nagpitan natin. Next natin gawin is ilagay natin ang gasket sa ating tagiliran ng ating camshaft sprocket, yung bilog. Kapag natakpan na natin, nagpitan na natin ang ating takip, huwag natin purasahin guys. Delikado, mapuputol at magkakrack sa gitna ng ating thread. Yung sapat lang ang pursa guys, no? Yung kontrolado lang ating pwersa. So next is ilagay natin ang ating karburador. Nalinis na rin natin ang ating karburador. So kapag once na natin lagay natin karburador, ito na yung time na pwede na natin siyang mapaandar. Pagkatapos natin ma-check ang ating compression of pressure sa ating cylinder head. Okay. So huwag kamutan natin ilagay yung kanyang breather hose. Napaka-importante po ng breather hose. Kasi kapag walang breather hose, madaling makapasok yung mga dumi-dumi na galing sa ibabaw papasok sa ating carburetor. Kasi yung breather hose guys, yung nilagay natin na parang tubo niya na nakalabas sa carburetor, rekta yan papunta sa kanyang bowl, no? So kapag natanggal yan, matik na yan. Diyan papasok yung mga buhangin at ano pa mga dumi na gagaling sa ating labas ng ating makina. So next step, lagyan natin ang kanyang fuel cock. Yung dalawang bolt. So, syempre, tapos na rin. On na natin ang kanyang switch ng kanyang gasolina. Install natin ang kanyang balbula. Natakpan na natin. So, next step natin gawin guys, ay check na natin ang pressure. Kung naging okay na ba. Kasi kapag walang pressure yan guys, ng ating butas ng ating spark plug, possible, hindi na kuha natin yung tamang tap ng ating piston at saka balbula. Dapat may hangin yan na lumalabas. Kapag meron ng hangin, next is ilagay na natin ang ating spark plug. So, check yung spark plug guys, yung gap. Kasi may pagkataon na kapag yung gap ay nakatukod o yung electrode nakatukod sa bato, hindi yan maglalabas ng kuryente. Mas may i-check yung gap. Maraming na disgrasya yan guys. Pagkatapos sa top over, ayaw na umandar. Yun pala, ang spark plug is dumikit yung electrode sa kanyang ground. So, mas may i-check yun guys, no? Kasi may mangyari na ganyang senaryo. So, lagyan natin spark plug cap. Ito na yung moment of truth o moment ng katotohanan. O natin susi at pandarin na natin. So yun, namandar na guys. Wala siyang puting usok na lumalabas sa kanyang bunganga. Ibig sabihin, ox na ox ang ating pagtrabaho. Yun, no? Dapat kung may problema yan, umusok na yan guys. So yan po ang pinaka-importante guys. Nga wag mo natin ikabit ang ating tambutso kasi yung tambutso may oil pa yan sa kanyang kanister. Baka maginala kayo kung bakit nagkaroon ng puting usok kahit bago pang palit ng piston at saka piston ring at bagong rebore. Yun pala ay sa kanyang tambutso lang. So pandarin natin uli para i-check natin ang kanyang oil passage. Kung meron bang oil passage, kung meron bang oil na pumasok sa kanyang cylinder head. Yung may tanso guys, yan. Yung may tanso yan. Diyan natin luluwagan kasi diyan po dumadaan yung oil na galing sa kanyang oil pump. Okay. So kapag may tulo yan, matik guys, may oil na papasok sa ating cylinder head. Yan naglubricate sa ating rocker arms at saka camshaft. So ox na, meron ng oil passage, workable na siya. Ang next natin gawin guys, para makita natin kung wala na bang usok na lumalabas sa kanyang kanister, ay ikabit na natin ang kanyang kanister mismo. Ang buong tambutso wala. Ikabit na natin yan guys. Para sa pinali ng ating trabaho. No? Para makita na rin natin kung wala na bang, di na ba gaano maraming usok na lumalabas sa kanyang kanister. Since wala na po yung usok na lumalabas sa bunganga ng kanyang cylinder head. Punas-punas ng kaunti para wala mga oil at hindi usok ang ating makina. So, na yan, magikin na natin yung pagkabit ng ating tambutso para mabilis ating trabaho. Patayin muna natin ang kanyang susi. So, magikin na natin yan guys. So, ito na, nakabit na natin ang kanyang kanister, ang buong tambutso pala. So, pandarin na natin guys. Siyempre, before natin pandarin yan, ay pakita ko na sa inyo, pasilip ko na sa inyo, ang before ng kanyang makina, hindi pa natin siya na-rebore. Ganyan karami ang usok.
Parang nilagyan ng diesel yung tangke. For more than 13 years na servisyo, ganyan na po sa kadaming usok. So ito naman ang ating makina pagkatapos natin siyang mapariwar guys. Iuna natin ang susi uli. Pandarin natin. So ang layo na pagkaiba guys, no? Wala na talaga siyang usok. You know? So halimbawa, kung mayroong usok yan, tapos kayo magkatapoberol sa ibang mga shop, kung makilala yung shop, nasa tambotso lang po yan, yung mga oil na nakadeposit sa kanyang canister. Almost 1 week pa yan, saka maubos yung mga oil na nakadeposit dyan. Para kung sigurado talaga, at least kumpiyado kayo, tanggalin nyo ang canister at pandarin nyo kapag walang usok sa bunganga, nasa tambotso lang, yun ang problema niya. Kung bakit nagkaroon siya ng usok, kahit bagong rebor at bagong palit, dapat tanggalin. So yun lang guys, no, sa araw nito, no? Siyempre, nagpapilya na naman sa mga bagong subscriber at bagong pala sa ating channel at nanonood. Maraming salamat at siyempre, see you sa aking next video. Ride safe. God bless sa ating lahat. At siyempre, huwag tayong kalimutang i-shout out ang ating poging mekaniko at masipag nag-aayos sa kanyang motor. Ayos.